Pinagpalang umaga sa ating lahat. Magsisimula na tayo sa ating gawain sa araw na ito. At isa muling pribilehiyo na tayo po ay magkatipon para manalangin sa harapan ng Diyos. Amen? Bilang pagsimula ay tayo po'y mawit sa Panginoon ng I will serve the Lord. Praise God. I will serve the Lord. I will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord. And as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. And as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Baka tayo ni PM dyan sa opening prayer. Praise God. Amen, amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ikaw siya maparangal at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Tayo mawit sa Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong Ama, itaas sa digaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong Ama, itaas sa digaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
Ang pag-ibig ko sa'yo'y aalay. Mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise God, patuloy tayong mawit sa Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, ang kapangyarihan mo'y walang katulad. Isa pa. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, ang kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isa pa. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Praise God. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng mangusap mo. Ayaw ko magkulang, ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Praise God. Salamat po, Lord, sa isang matagumpay na maghapon, sa isang matagumpay na gawain na patuloy ng pinagkakalumusan. Muli, Lord, kami nananabik at nasisiyahan, naliligayahan na Ikaw ay aming makasama, na Ikaw ay aming masumpungan, at Ikaw ang aming tunay nga, Lord, na makita at maranasan sa oras na ito. Wala kaming ibang hangad, kundi, Lord, mapapurihan ka, maparangalan ka, Panginoon, sa aming buhay. At dalangin po namin, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, ihanda mo ang aming puso. At patuloy na linisin sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagsasalangsang sa iyong harapan. Muli, Lord, kami ay tunay ngang nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa iyo.
Dakilain ang iyong pangalan. Itaas ang iyong ngalan. Patuloy sa lugar na ito at sa buhay namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Praise God, praise God, praise God. Amen. Sige, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Sige, pero bago lahat, magpasalamat muna tayo kay Lord. So, para naging mabuti ang Diyos sa atin, God is good. All the time. And all the time. God is good. Sige, para naging mabuti ang Diyos sa inyo, kapatid. Amen. Ako po yung pupuri nagpapasalamat sa Panginoon. Bah, praise God. Sige. Sige. Salamat po sa patuloy na pagkalakan na binibigay sa buhay ko. Salamat. Amen, amen. Yung pagkalakan ko pagkahapon nakita ko yung dalawa na doon sa stage. Salamat. Wow, praise God. Pinalaga na yung buhay nila sa talaga sa Panginoon. Wow, thank you, Lord. Yung pagkalakan na hindi talaga mapapatay sa haba-haba ng pinagdaanan nila. At nanagumpay pa rin ang ating Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Salamat din sa Panginoon sa patuloy na pagpulubay ng mga pangangailangan namin. Salamat sa patuloy na pag-iingat niya at kalakasan na lagi namin tinataglay. Kaya sa Diyos lahat ang papuri. Wow, amen. Palakpakan natin si Lord. Pakabuti ng Panginoon sa atin. Amen. O si Wilson naman. Salamat kay Lord sa umaga. Salamat kay Lord na nakakakin ako ng good watch. Ako mag-struggle na tayo na. Mabuti pa rin nila. Nagtutuwa tayo na rin tayo magpakumbaba. Salamat kay Lord dahil ngayon katagumpay ang kahapon na aming talaga sa amin. Kahapon na akong malulog pa ako sa harapan nila. Para akong babagsak. Yung mga tungod ko, parang nawala na ako ng lakas. Kaya ito, nangyayari sa akin. Para akong kinakalog. Na wala namang mahawak sa akin. Parang ito yung ako. Salamat Lord, salamat Lord. Lalo na nung pinagpipray na ako. Nagpipray na ang mga tagapanginoon. Salamat Lord dahil sabi matagumpay yung pagsama niyo. Kapon yung gawain. Doon natutuwa ako yung marami na talaga. Lalo na yung chapter 1. Praise God, praise God. Sa mundo, si Pastor 12 disciples. Salamat kay Lord dahil maraming buhay na nagtalaga na ng saya. Amen, amen. Oo. Dito, hindi lang yung salamat kay Lord dahil dito. Yung maraming natutulog ako sa kanya sa mga namin sa Ponson. Hindi ko alam kung bakit ginaan ko yun. Nakita ko, naano ko na ba yung pagsunod ka pala kayo, dalawa pala yung ibig sabihin ng panawala. Calling sa'yo, yung isa tatagpuin ka, yung isa naman, may konting pagtapos sa'yo. Tama ako, Lord, huwag naman yung abuti na pagtapos mo, mahirap yung bakit yung pagkatinapit ako. Salamat kay Lord dahil talagang napakabuti niya sa buhay ko. Kaya ang pag-uwi ko kahapon, pag-uwi namin kahapon, tapos mga bata ako katsataas sa loob. Pray ako yung mag-isa sa loob ng bahay. Hindi ko sa kanya na makaubuti ko sa buhay ko. Wala nang material na bahay na blessing sa akin, pero isang blessing sa akin yung ginawa ko. Napakaubuti ko sa buhay ko. Oh, praise God, praise God. Minsan pa rin napakabuti yung Amen, amen. Hilod ko binabalik ang papunta sa salamat. Wow, praise God. Amen, papa natin. Diyos, mabuti talaga si Lord, no? Amen. Sige po. At tayo po ay manalangin na at mag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Lord, salamat po sa lahat ng iyong kabutihan, pagpapala sa aming buhay. Talagang wala may pagmamalaki, kundi ang kabutihan mo lang sa aming buhay. Kaya purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Okay, so punta tayo sa, di ba, nasa Acts yung kanina. So, punta muna, basahin ko yung, John 16. Pangako ng Diyos. John 16.
Juan, John chapter 16, verse 7. Okay, so kung nandiyan na kayo sa gawa. Okay, nandiyan na ba kayo? Verse 7. Okay na, nandiyan na. Tapos, punta tayo sa Joel. Joel. Okay, Joel tayo, Joel. Yan, Joel. Okay. Okay, wait ah. So, pakibasa po yung ano muna. Teka. Wait lang ah. Chapter 2. Verse. Teka. 28. Yun, praise the Lord. Okay, game. So, sabi sa John 16 muna. Tayo sa John 16, verse 7. So, sabi dito sa John 16:7. John 16:7, nakasuad dito na, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, pag-alis ko'y sa ikabubuti nyo. Praise God. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Praise God. Pangako yan, ha? Ano to? Pangako ng Panginoon sa kanyang yung pag-akyat niya. So, yung pag-akyat niya, hanggat hindi kasi umakyat si Jesus, hindi bababa yung patnubay. Sino tong patnubay na ito? Si Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Amen? So, malinaw dito na ito ay pangako. Amen? Totoo. Na pag-alis si Jesus Christ, siyang pagbaba ng banal na Espiritu. Amen? So, sa Joel 2, verse 28, ito ay propesiya na. Amen? Propesiya na magaganap sa Book of Acts. Amen. So sabi sa verse 28, pagkatapos na ito, sa Joel chapter 2 verse 28, pagkatapos na ito, pagkakaloob ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Pahapahayag ng inyong anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Yun. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki. Amen. At makakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa 29, tuloy natin. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking spirito maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng kababalaghan, tuloy natin sa 30, sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. So, 31, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Praise God, no? Grabe. Sa 32, at sa panahon iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakataka sa bundok ng Sion at ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Amen. So, propesiya to, no? Sa aklat ng Joel. So, let's pray. Lord, bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa sa mga mensaheng aming matutunghayan sa umagang ito, Lord. Ikaw, Lord, ang maitaas, Panginoon. Gamitin mo lang ako bilang iyong tagapaghayag. At ikaw pa rin, Lord, ang mangarag tunay sa bawat isa sa amin. Pakalakasin kami ng iyong mga salita. At wala kaming naisin kundi, Lord, ang talagang bumabad pa sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Okay, so ang pag-uusapan natin yung pangako ng banal na Espiritu. Okay, so malinaw na sinabi sa aklat pa lang ng Joel na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa lahat ng mga flesh. Okay, so sa tao, lalaki, babae, alipin, so walang kaya pakikita natin sa installation kanina, karamihan babae. Tama? So hindi yun question. Amen? Kasi lahat ay gagamitin ng Panginoon.
Amen? At sabi pa dito, magpapahayag sila ng mensahe. Ibig sabihin, ang mga babae ay talagang inilagay din ng Diyos sa posisyon na sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pinagkaloob sa kanila ay ang banal na Espiritu na pangako ni Jesus nung siya ay umakyat. Sa pag-alis ko, yung sabi doon, isusugo ko yung patnubay. Amen? Ang banal na Espiritu. Amen? So, the Holy Spirit. So, matagal na natin itong pinag-aaralan, yung banal na Espiritu, pero nais ng Panginoon sa oras na ito na mas maintindihan pa natin yung kanyang layunin, bakit kailangan natin siya sa ating buhay. At bakit kailangan natin i-desire, no? Nasain na makalakad tayo sa Espiritu ng Panginoon. Yun kasing kailangan natin ngayon eh. Hindi natin kaya maglingkod kapag wala itong banal na Espiritu. Ano ka lang, magagapi ka ng mga sitwasyon, ng mga bagay-bagay sa buhay, paglilingkod natin. Amen? So, pag wala itong banal na Espiritu talaga sa buhay natin, magiging talunan ang buhay, paglilingkod natin. Amen? So, ayaw natin yon dahil binigay na sa atin ang katagumpayan. Ang kailangan na lang natin talaga ay ma-experience ang Holy Spirit. So, ang topic natin ay experience the Holy Spirit. Amen? Experiencing the Holy Spirit. At yung kanyang benepisyo sa ating buhay. Iba kasi kapag na-experience mo talaga ang banal na Espiritu. Kapag napuno ka ng banal na Espiritu, grabe talaga. Amen? Kaya pag-uusapan natin yun yan. So, how to experience? Paano natin mararanasan patuloy ang banal na Espiritu sa ating mga buhay? Amen? So, number 1, makikita natin, patalo na tayo sa Book of Acts. Book of Acts na tayo. Amen? Sa Gawa. Sa Gawa, chapter 1. Okay, so nandito na yung Bible reading natin, no, sa Gawa. So, talagang grabe to pag binasa natin. Ma-excite talaga tayo paano kumilos ang banal na Espiritu. Amen? So, sa Gawa, chapter 1, verse 2, ay nagsabi ang salita. Amen? Verse 1 to 2. Okay, so yun nga, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, sa pabagitan ng kapayapaan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. So may bilin. So pag akyat niya, meron siyang bilin. So ito na yung instruction para matanggap nila yung kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. So dapat malinaw sa atin na mayroong instruction naman pala. So tatandaan niyo lagi na ang banal na Espiritu ay willing na maghari sa ating mga buhay kahit sino pa tayo. Amen. Hindi lang to sa mga bishop, mga pastor, okay, o sa mga PME. Okay, willing ang banal na Espiritu manahan sa ating buhay. At simulan tinanggap natin si Jesucristo. Amen. Siya ay talagang nanahan sa buhay natin. Kaso di lang natin siya na-recognize o nakikilala sa ating buhay. Kailangan natin siyang makilala, maranasan, amen, sa buhay natin. Okay, so ano ang bilin? Okay, so punta na tayo sa verse 4. Sabi dito, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Ito na yung bilin. Okay, verse 4. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin niyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. So ano daw? May hihintayin sila. Okay, so anong klaseng paghihintay yung dapat nilang gawin? Okay? So sabi ng 2 verse 1, tignan niyo po yung nangyari. Gawa 2 verse 1. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Okay, so meron silang una, paano natin maranasan talaga yung banal na Espiritu? Yung kailangan maghanda ka talaga. Paghandaan mo na isik ang Diyos sa buhay mo. So habang sila naghihintay, araw-araw silang nagsasama-sama.
upang manalangin sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, yung ginagawa nating pagtitipon, tipon-tipon, ay paghahanda yun. Amen, sa harapan ng Panginoon. So, number 1 talaga is be prepared to seek God. Amen. So, sabi ng instruction ng Panginoon, hintayin nyo, huwag kayong aalis. So, may ginawa ba sila? Wala. So, yung paghihintay, hindi ibig sabihin wala kang gagawin, yung nakatunga ka lang. Amen. So, kailangan talaga handa ka. Sa paghihintay mo ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, kailangan handa ang puso, handa ang isip na talagang hanapin ang Panginoon. At i-desire mo talaga, maranasan mo talaga yung Espiritu ng Panginoon. Amen. So, sabi sa verse 14 ng Acts chapter 1, verse 14, tingnan niyo po yun. Tingnan niyo po yung sa Gawa, chapter 1, verse 14. Chapter 1 po. Oh, chapter 1, verse 14, tingnan niyo po yun. Sabi dito, lagi silang nagsama-sama upang manalangin. Imagine niyo po yun, araw-araw yun. Lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae, Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Imagine niyo po yun, araw-araw sila nagsama-sama. So, ibig sabihin, talagang kailangang handa, tapos willing ka dapat maghintay. Amen, sa pagbaba. Kasi di mo alam eh. Kaya, mahalaga talaga, hindi tayo a-absent sa mga gawain, sa mga pagtitipon. Amen, nakatulad ng mga bagay na ganito. Kasi kapag handa ng puso at nakita ng Diyos na talagang, wow, praise the Lord. Pwedeng bumaba. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Amen ba yun? Amen? So, kailangan willing to wait. Be prepared. Laging handa na hanapin ang Panginoon. Kaya nakatulong ang bawat gawain ng Diyos. Amen? Para tayo ay maging handa sa paghanap to seek God. Pag sinabing seek kasi, hindi lang basta yung hinahanap mo ang Diyos lang eh. Pag sinabing seek God, ano talaga eh, yung magagawa ka talaga ng effort eh. Amen? Hindi siya basta-basta lang na hanapin mo lang. Okay, andyan naman Diyos, hindi ganun eh. Seek God. Katulad ginawa ng mga alagad. Amen? Meron silang pagtitipon. Meron silang lugar kung saan sila nagtitipon. Okay, saan to? Upper room. Sa salid, sa taas. Okay, kaya nabansag yung upper room. Amen? Kasi doon sila lagi nagtitipon. Amen? Para talagang isik ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? At yung pag-seek nila sa Diyos, talaga makikita mo yung puso. Buong puso. Hindi pwedeng 50%, 80%. Yun ang sinabi ng Jeremiah 29:13. Buksan niyo po yung Jeremiah 29:13. Opo, Jeremiah. Jeremiah 29:13. Okay, so nandiyan na ba kayo, Jeremiah? Okay, so sa Jeremiah 30, nakasulat dito mga kapatid, 29:13. Praise God. Sabi dito, kapag hinanap niyo ako inyong matatagpuan. Sinabi yan ng Diyos. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Praise God, no? Ibig sabihin talagang nag-i-indwell ang spirit ng Diyos sa mga may pusong hanapin siya ng buong puso. Tama? Di ba? Buong puso talaga. So, pag sinabing buong puso, you are willing to give up your comfort. Amen? Willing kang isacrifice kahit yung sarap ng tulog, yung pahinga. Amen? Para isik ang Diyos sa buhay mo. Amen? At sabi niyo, matatagpuan niyo ang Diyos kapag buong puso mo siyang hahanapin. Amen ba yun? Kasi pinakamahalaga sa buhay na to talagang isik ang Diyos. Kasi pag sinik mo ang Diyos, parang sinasabi na isik ang kingdom niya. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Tapos sabi doon, pag naintindihan mo kung paano lumakad sa katwiran, amen, lahat ng pangangailangan mo, amen, yung kailangan mo, idadagdag sa'yo. Wow, ibig sabihin yun talaga sekreto eh. Isik mo ang Diyos sa buhay mo lagi, sa araw-araw, ng buong puso. Amen. So bago tayo gumawa sa bagay-bagay sa buhay,
una muna ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo una ang Panginoon. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang kanyang salita? Amen. Yun yung mahalaga. Okay? Then, dito makita natin, ano sila di sila nainip. No? Araw-araw sila nagtitipon, lagi sila nagsasama-sama. Walang walang patid. Amen, walang patid. Talaga nandun yung kanilang desire. So, kailangan wag mawala yung desire natin. Yung desire yung puso na gusto ko talaga maranasan ng buong buo ang Panginoon sa buhay ko. Yan. Wag mawala yung ganun desire. Kasi kapag nawala yung desire, pwede tayong mainip Ay, wala naman pala Tama, hindi pala totoo ang pangako. Amen? Pero kailangan hindi mawala. Kasi pag nawala yung desire natin na isik ang Diyos sa buhay natin, mainip tayo. Preaching pa lang, parang gusto na natin matapos. Gawain pa lang, parang gusto na natin uwi na agad. Di ba? Pero kapag may desire tayo, hanggat di natatapos ang gawain, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkonekta sa harapan ng Panginoon. Amen? So, yan, no? How to experience. Okay, so willing dapat tayong hanapin ang Diyos ng buong puso. Katulad ng ginawa ng mga alagad. Kasi bago bubaba yung Espiritu ng Diyos, ganun yung ginawa nila. Willing, handa talaga sila. Nahanap talaga nila ang Panginoon. Amen? Seek God. Tsaka napansin ko, yung tunay na humahanap sa Diyos talaga sa buhay nila, yun yung nakakaranas talaga ng miracle. Tama, si Zaccheo, yung transformation, di ba? Pagbabagong buhay, nahanap niya si Head Jesus, di ba? Tapos napapansin ni Lord talaga yung mga taong talagang totohanang naghahanap sa Kanya. Di ba? Just imagine, ang daming crowd nung panahon ng babaeng inaagasan. Ang daming crowd nun. Pero bakit yung babae yung napansin ng Panginoon? Sinik niya si Jesus Amen, si Zaccheo. Amen, bakit napansin siya? Dami ring crowd nung time na yun. Bakit sa dinami-dami ng tao doon, kay Zaccheo lang pumunta si Jesus sa tahanan ni Zaccheo. Di ba? Ibig sabihin, madaming tao dito sa lugar din natin, sa Upper Nagbakulaw. Pero, tinitignan din ni Lord kung sino yung totohanang humahanap sa Kanya ng buong puso. Tama? Amen? Maraming Kristiyano, amen, dyan lang sila. Pero sino sa kanila yung totohanang humahanap sa Panginoon? Kasi yun talaga yung nakakaranas ng kakaibang experience sa Diyos. Yung totohanang humahanap sa Panginoon ng buong puso. Amen? Kaya papansinin natin, pare-parehas lang naman Christian ang tawag. Pero bakit iba experience niya sa experience mo? May kakaiba kasi siyang commitment sa Panginoon pag sinabing hanapin siya ng buong puso, grabing Yung panahon na inilalaan niya para i-seek ang Diyos sa kanyang buhay. At napansin ko yun. Kapag mas malaki yung inilalaan mong panahon para sa Diyos, nakakasumpong talaga ng kakaibang experience sa harapan ng Panginoon. Kaysa doon sa mga pwede na yung 2 oras, pwede na yung 1 oras, pwede na yung linggo lang. Di ba? Yung ganon. Hindi talaga na-experience. Kaya kahit pasimba-simba pa sila, hindi nila na-experience Yung spirito ng Panginoon, hindi nila na-experience yung kalayaan. Di ba? Kasi kung nasa ng spirito ng Diyos, nandoon yung kalayaan. Hindi nila na-experience yun. Kasi hindi talaga nila sinisik ang Diyos sa kanilang buhay. Para lang silang crowd. Amen. At hindi yung katulad ni Zaccheo, ng babaeng inaagasan. Tama? Di ba? Mahanap Sabi, if you seek, kung patuloy kang maghahanap, makakatagpo ka. Kung patuloy kang kakatok, pagbubuksan ka. Amen? Kung patuloy kang, tawag nito, yung isa, hihingi, bibigyan ka. Ibig sabihin, kasi ang isip lang natin yung, humingi, bibigyan. Ganun lang. Parang one time lang. Pero hindi natin nabasa sa baba nun Yung ang patuloy na humihingi, meron dun Yung action na lagi-lagi.
At itong ginawa ng mga unang mananampalataya, lagi-lagi silang nagsasama-sama. Talagang sinisik nila ang Diyos sa kanilang buhay ng buong puso. Amen? So ano ang experience? Tulad ng sinabi ko kanina, ano yung benepisyo niya? Una, sa verse 3 and 4, okay, ng chapter 2. Tingnan niyo po yan. Okay, so sa Gawa 2, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Wow, praise God. Napuno. Nag-overflow. Amen? Pag nag-overflow sa puso mo yan, talagang yun, diretso yun. May speaking of tongues na mangyayari. Pag napuno ka talaga. Yung empowerment. Amen? Yung empowerment. Yung napuno, tapos yung empowerment. Grabe yung empowerment. Tapos kapag puno ka talaga ng Espiritu ng Panginoon, magiging matapang ka sa pag-share ng Word of God. Amen? Sa Book of Acts 1:8 yun eh. 'Di ba? Sabi, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Amen? Sa Jerusalem, sa Judea at sa buo Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. May boldness na. May courageous, hindi ka nagiging duwag. 'Di ba? Hindi ka na matatakutin. Ako, wag tayo diyan. Talagang nandoon yung pagkapag puno ka ng Espiritu ng Panginoon, wala kang kinakatakutan. Amen? Ipapangaral mo talaga ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen ba yun? Amen? So ano pa? So isa sa mga nakita natin dito, yung ang mga alagad ay nakagawa ng mga miracle, sign and wonders. 'Di ba? Yung mga may sakit, pagaling. Wow, praise God. Espiritu ni Lord yun. Puno ka eh. Amen? So, kung gusto nyo rin maranasan yun, gusto natin maranasan yun, talagang kailangan magkaisa tayo. Amen? Kasi dito, ang nangyari kasi is, meron silang pagkakaisa. Pare-pareha silang nag-desire. Hindi lang isang tao. Isang mananampalataya, nag-desire. Pare-pareha sila. So, kung gusto natin magamit talaga, maging channel ng miracle itong lugar natin, itong body of Christ sa Apo Nagbakula, makaranas ang mga tao dito ng libre, ng miracle. Amen? Kailangan magkaisa tayo, i-desire yung kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. Na bawat patungan ng ating mga kamay gumagaling. Amen? Diba? Grabe yun. Kailangan magkaisa lang. At isik talaga natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? So ano pa? Ang maganda pa dito, sa verse 41 to 42, basahin po natin, Gawa 2, verse 41 to 42. Sabi dito, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. Opo, chapter 2 po yan, verse 41 to 42. Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao. Grabe. Ng araw na yun, 3,000 in a day. Praise the Lord. Inilaan nilang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Okay, so sa verse 41, makita natin yung harvest. Praise God, nandoon. Talagang pag na-empower ka ng Spirit ng Panginoon. Ang resulta, maraming tao kikilala kay Kristo. Amen? Maraming magtatalaga ng buhay sa harapan ng Panginoon. Yun ang mangyayari kapag napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gusto natin mangyari yan. Tama, nagde-desire tayo na maraming lumapit kay Jesus. Amen? Pero di mangyayari kasi talaga yan kapag walang empowerment. Amen? Hindi ka tutulakin ng Espiritu ng Panginoon. Kasi pwedeng mag-isip ka na bakit ko ba pupuntahan to? Bakit ko ba akayin to? Tama? So kailangan natin ng Espiritu Santo talaga.
sa buhay natin. Hindi para gamitin siya, kundi tayo ang gamitin niya. Magkaiba kasi yun eh. Para gagamitin mo ang Espiritu Santo para makapaggawa ka ng... Hindi, tayo dapat yung magpapagamit. Amen? Sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Amen? Baga siya yung gumawa. Sa tutusin lang, itong Acts na to, talagang ang bida dito, Holy Spirit eh. Banal na Espiritu, paano sila i-lead ng Holy Spirit sa panahon ng pag-usbong ng church, early church. Amen? So ano pa? Ang nangyari, nung napuspos sila ng Espiritu ng Panginoon, nabasa niyo na ba yung nangyari sa verse 43? Dahil sa maraming himala ang kababalagang ginawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng tao. Nagsama-sama ang lahat ng sumampalataya, ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. So nagkaroon ng generosity, naging generous sa mga believer, hindi naging madamot sa gawain ng Diyos. 'Di ba? So, ibig sabihin, kapag talagang ang gawain ng Diyos ay spirit-filled, yung puspos ng Espiritu ng Diyos, ang isang church, ang body of Christ, amen, hindi nagiging madamot sa gawain ng Panginoon. Imagine mo, pinagbibili nila yung pinagbebenta nila yung property nila, hindi para makabili ulit ng isang property, kundi para sa expansion ng kaharian ng Panginoon. Mas lalo pang lumaganap. Kasi grabe yung puso talaga nila eh. Ang naisin ng puso nila, yung maraming makakilala kay Kristo. So, yung meron sila, yung resources na meron sila, property, binebenta nila. Grabe, no? Pero matindi yun. Yung purpose nila para sa gawain. Sinong mag-aakalang ganun? Sa atin lang, pambihira. 100 pa, reklamo na. Di ba? Yung questionin na, 100 na lang. Amen? Hindi tunay na kinasangkapan ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo napuspos sa Espiritu ng Panginoon, generous tayo sa gawain. Kapag may pangangailangan ng church, pag meron tayo, hindi tayo mag-atubili na ipagkaloob kasi gawain yan eh. Basta gawain ng Diyos, hindi tayo manghihinayang. Tama? Kasi gawain yan eh. Amen. Itong church building, talagang sacrifice talaga to sa family namin. Pero hindi kami nang hinayang kasi nga maraming lalong lalapit sa Panginoon, hindi dahil sa building, kundi yung puso, generous ka sa kingdom ng Panginoon. Tama ba yun? Hindi mo pinagdamot yung meron ka sa harapan ng Diyos. Kaya yun ang nangyari. So, nakita natin from Gawa 1 hanggang 4, amen, talagang, lumaganap. Pag nagpipray sila, nayayanig pa yung kanilang pinagtitipunan. Kasi grabe, nung time nagkaroon ng persecution, nagpray sila ng katapangan. Stretch your hand, di ba? Sabi doon. At kayong Panginoon, tignan ninyo, pinagbabandaan nila kami. Di ba? May persecution, matindi persecution. Amen. Yung mga Kristiyano kasi ng time na to pinapatay talaga. Amen. Kasama dito sila sila Pablo. Pinapatay ni Pablo yung mga mananampalataya, di ba? Si Saul, kasama siya doon. Di ba? Si Saulo. Yung isa pa nga ang highlight diyan, yung sa Gawa 6, yung si Esteban, di ba? Kasama siya doon eh. Kaisa siya. Tapos umingi pa ng kapangyarihan sa mga punong pari na puntahan sa Damascus, yung mga mananampalataya. Tapos talaga lahat ng mga sumusunod kay Jesus, patayin, di ba? Ganun karumi ang kanyang puso, no? Bulag siya eh. Nakilala niya ngayon si Jesus. Saulo. Panginoon, di ba? Galing eh, no? Talagang iba talaga pumili ang Diyos. Hindi mo akalain. Magugulat ka eh. Joel. Gamitin ng Diyos yung ganung bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa alipin, babae, so yung sa mga hindi mo inaakala, doon manahan ang banal na Espiritu, kasangkapanin siya ng banal na Espiritu. Amen? So, grabe talaga. Kung ma-appreciate lang natin ang work ng Holy Spirit sa church, paano sila
itinawid, survive, marami miracles and wonders, amen, na nangyari sa buhay nila. Talagang masasabi mo, we need the power of the Holy Spirit. Hindi pwedeng ang ministry hindi puno ng Espiritu ng Panginoon. At sa mga sunod prayer natin ngayong umaga, ihanda ang malahat ng mga believers sa lugar na ito. Amen? Kumbaga, talaga yung magkaisa na i-desire na panahanan tayo ng Espiritu. Yung Book of Acts mangyari sa atin. Di ba? Yung habang tayo nagtitipon, praise the Lord, bumaba ang kapuspusan ng Espiritu. At yun yung hinihintay ko ngayon. Amen? Kaya tayo nagtitipon. Kaya tayo nananabik. Dahil isang araw, praise God, pag bumaba ang Espiritu ng Panginoon. Kasi nararanasan na natin eh. Amen? Napupuno tayo ng joy, ng kapayapaan. Ano yun? Bunga yun eh. Ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Kaya pag nag-overflow na talaga to, grabe na to. Amen? Yun ang mararanasan natin, kapatid. Kaya kailangan ihanda ang lahat. Amen? Yun ang prayer natin ngayon. Ihanda ang lahat sa pagtanggap sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi pangako yan ng Diyos sa atin. At ang pangako niya, natutupad. Amen? Na sa pag-alis ko, sa ikabubuti nyo. Dahil sa pag-alis ko, isusugo ko sa inyo ang patnubay. Amen? Ang banal na Espiritu. Amen? So, expect great harvest this year. Amen? At tayo magbantay lagi. Amen sa Panginoon. Huwag tayo papayag na makalayo tayo sa Diyos. Kailangan palapit tayo ng palapit sa Panginoon. Amen? Hindi dahil siya'y malayo, kundi nais natin siyang maranasan sa ating buhay. Kaya nga, may nabasa kayo sa Kawikaan, dapat yung karunungan, sikapin mong makamtan. Tama? Baga, higot pa sa ginto. At kung ito'y iyong miminahin parang ginto. Di ba? Parang ganun. Ibig sabihin talaga kailangan mag-effort ka. Tapos sasabi doon, yung karunungan at kaalaman sa bibig ng Diyos nagmumula. Ibig sabihin, word, kailangan talaga bumabad ka dyan sa word. Amen? Kasi ito'y nagiging buhay natin sa harapan ng Panginoon. Amen ba yan? Amen? Kasi kung walang halaga ang prayer natin, kung hindi nakapundasyon sa salita ng Panginoon. Amen? So, mananalangin tayo ngayon at nakita natin sa pinag-aralan natin kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu. Amen? Kaya kapag magpe-pray kayo, gigising kayo sa umaga, kausapin nyo ang Holy Spirit. Holy Spirit, good morning. Ano bang atin ngayon? Amen? Saan mo ba ako dadalhin ngayon? Praise God, di ba? Talagang no? Kasi kung titignan mo yung meron pa, dagdag ko na lang last na to. Amen. Baka mag-iisang oras na pala tayo gagawain. Okay, so napansin ko lang, yung pagbabasa ko ng Book of Acts, hinighlight ko dito yung Gawa 11, verse 12. Yung nakita dyan na ba kayo? O sige, basahin nyo nga, tignan nyo nga. Verse 12. Sinabi sa akin ng Espiritu. Okay, stop na tayo. Praise God, di ba? Tignan nyo na lang kung gaano sila para talaga siyang siya, person siya eh. Yung parang ganito, kausap talaga. Sinabi sa akin ibig sabihin, nakikipag-usap siya sa Espiritu ng Panginoon. Sa Holy Spirit. Ganon yung relationship. Tapos nangungusap din ang Espiritu ng Panginoon. So, yun dapat yung hangarin natin. Amen, sa pagsisikap natin na isik ang Diyos sa buhay natin. Yun na, literal na nakakausap natin ang Espiritu. Yung Holy Spirit. Amen? Yung masabi ko, ito ang sinabi ng banal na Espiritu. Praise God, no? Grabe itong mga to. Sabi ko, grabe. Kaya pala ganito anointing ni Pedro. Aninot niya pa lang, dinalapag yung mga may sakit, gumagaling eh. Amen? Amen? Kasi grabe relationship sa banal na Espiritu.
sa Holy Spirit. Kaya maging kaibigan natin siya, yung banal na Espiritu. Literal, kinakausap mo talaga siya, yung Holy Spirit. Kausapin mo siya ng kausapin. Gusto kitang makilala, banal na Espiritu. Gusto kitang maranasan, desire nyo, hangarin nyo, o kauhawan ninyo. Ang banal na Espiritu. Amen. At yun din yung desire ko sa buhay ko lalo. Yung never ako mag-stop na isik siya. Yung makilala. Kasi nagkaroon ako ng kauhawan niya nung dahil sa mga nangyayari sa akin sa ministry. Sabi ko, kailangan talaga to. Kailangan makilala ko talagang Holy Spirit na to. Pag di ko to nakilala sa buhay ko, sa paglilingkod ko, mabibigo ako dito. Mabibigo ako sa lahat ng ginagawa ko. Tama? Kasi, pundasyon, Holy Spirit. Paano kaya kung wala iba ng Espiritu? Walang miracle na mangyayari. Signs and wonders Tama? So, yung mga gawain na umuusad talaga ng husto, pinapanahanan ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan natin yan. Amen. So, let's pray to God. Salamat, Lord, sa umagang ito na tunay nga, Lord, na meron kaming desire na makilala ka, Holy Spirit. Kaya, Lord, patawad po sa lahat ng mga kasalanan namin, sa lahat na nagagawa namin sa iyong harapan. Kadalayan po lang ihanda mo ang aming puso sa tunay na pananalangin at tunay na pag-intercede sa lahat ng mga gawain, sa mission, operation na pinagkatiwala mo sa amin sa distrito ng Olongapo. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God.